Hey everyone, maayong buntag udto hapon gabi kung asa man ninyo nga nakita ang kining video karon. So sa inyo nakita diha guys, naguba naman ako naong diha. Bitaw kini nga video ako din gitake after ko naabot gikan sa Manila. Niya akong tingog by that time, medyo luya kay naluya mo ko ato sa kuang experience po dito bas sunod ang kuang schedule. So, maski wala mo nangutana guys, tuguti ko ninyo i-share ang akong experience sa K1 visa journey. Pasensya na mo kung na may madungog nga di maayo nga background noise, kay by this time nga ako nag-recording na ako sa tindahan sa akong mama o papa, kay banan man ako sila matulog ko gabi. Nato dugayon pa guys, sugdan ko na ang akong pagsaysay sa akong kinabuhi. Isip usa ka beneficiary sa usa ka petition nga gitawag nato og K1 visa petition or ang category na gitawag og I-129F. So, a short background, ako di ay og ang ako ang pamanhunon nga si Arthur. Nagkaila-ila mi niadtong tuig 2015 sa buwan sa Hunyo. Pero before mi nagkaila ni Arthur year 2015, nag-graduate ko og 2012. Pag 2013 ana nag-start na ko og pray nga kung na may gitagana ang Ginoo nako untay hatag niya. I believe I was 20 kung na sa youth 25 niya nagampo ko sa Ginoo by 27 niya unta maminyo nako. Tuod man pag 27 ako after 2 years wa ko naminyo apan naila-ila nako si Arthur. 2 years ko nga nag-online dating bisan kinsa akong na-chat apan walay mga klaro hantod naabot si Arthur. Again, June mi nagkaila by August naging official mi as couple online. Fast forward after 8 years, November 2023 nagkita na gid mi ni Arthur. Ngano nadugayan man tungod kay niagi pa man ang pandemic niya dili man gid siya magpa-vaccine. At the same time, struggle yun financially. Indeed guys, ang atong Ginoo, grabe gid siya kung siya na ang magapabuhat. Kaya nga no, kada si Arthur, ako gina siya ang giampo. Di ako mag-ampo ganit mo, mga babae, ladies, women. What I can advise, if you pray, be specific with your prayer. Kaya ako specific yun, anak ko. Arangan lang, pero ako ningon na a fam or foreigner. Arangan now, magkuyog mi igo-igo na po din ta niya labaw sa tanan nga siya may kahadlok sa Ginoo, may gugma siya sa Ginoo, labaw pa sa iyang gugma niya nako. Og tuod man gitagaan ko og lalaki nga masilabdanon, buutan, makaobsanon, tupig pa'y Pilipino. Sa pag-abot ni Arthur atong 2023 buwan sa November, doon na lamang kami 2 ka semana para kami magkauban. Tungod kay limitado ng food and resources, ang amo alang gid ka target is magkakita mi. Kay kung apply man gud ta og gitawag og fiancé visa petition, dapat kamo nga couple nagkita maski kausa or at least once within 2 years. Ingon pa nila guys, nga kung gusto nimo maila-ila mo sa kataw, kinahanglan magkuyog mo magkauban mo sa usa ka panimalay. So sa 2 ka semana nga nibisita dinhi si Arthur dinhi sa Pilipinas, mas nasuta na mo ang iyang kinaiya. Of course, taas ang mga panahon nga online apan lahi ra gyud kong personal. Ug mas napakita niya sa kuha ug sa tibok na akong pamilya kung unsa ko niya kahigugma ug unsa kada ko iyang respeto kanako ingon man sa akong ginikanan ug sa akong tibok pamilya. Gani mangikugon siya maski usa siya ka foreigner, maikog siya mo balibat, ingon siya nako my love, di man lami akong gikaon. Nangutan ako niya unya ngano wa man kani balibat, ingon siya maikog man ko ingon niya ko nga walay batasan. Dito mas na-appreciate ako o pag-ayo ang mga tao nga gitaganan sa Ginoo dito na po. Gani wala siya pili, pagkaon ang maupuwat, kinamos, saking. Hantod na po ang panahon before siya nilarga, nagsakit intang ang tiyan, kaya naglain. Tungod lagi kay maikog nga mapalibad.
Nakita po na ako ang effort ni Arthur nga gusto gid niya magpakasal ni. Ang pandilipay ko ang duha ka semana kung wala po siya igo ang pundo para magpakasal ni sa Pilipinas. Busa, sa pagbalik niya sa gawas dito sa California, nagtigom dayon siya karon sa ingon iya kong mapetisyonan. Ingon man, milabay ang pipila ka buwan og last year sa May 2024, nakapasa mi og petition gitawag kana og Notice of Action 1 or NOAA 1 kana exactly May 10. Para namoy idea kung kisa itong gusto nga file of petition, ang gasto di ay is around 35,000 petition lang. Ang pag-file sa petition is $675. I-multiply na nato sa current rate which is around 55 to 56. So, na siya at 30,018. Ang mabayaran almost 40K. Sa pa, hindi ka file din sa petition, make sure yun ninyo nga sakto tanan form. At the same time, usa pala nga document na kinahanglan nga i-attach sa gitawag og packet. Guys, ako din pag-share karon is only applicable sa K1 fiancé visa since K1 man ang among gi-applyan. Ang pandaghang categories ng adto gawas. Labi na sa USA. Nagpaabot mi guys ug midagan ang 4 ka buwan approve gyud ang petition. Approve kini sa buwan sa September, adlaw September 3, 2024. So around 4 months guys, usa siya na-approve. Gusto na ako i-share na sa among entire petition, ako ang nagsuwat or naglihok sa among paperwork. Ang side ni Arthur mao pagpangitag pa maagi na makabayad mi sa unsa nga ang bayranan. Dili na ko ano ng credit yung maayo ko nga tao kung sa mga maayo ko matukan ko, right ko kay nakaya man nga makabuhat or makafile o petition, nakaya raman di ay fill upan tanan ng paperwork nga maski dito magkuha ang agency kay dili man namin kaila nga agency legit jud sila maayo nga agency. Kung busy kaayo mo kamo nga couple, pwede kayo mumukuha sa agency. Apan sa among bahin man good, natol nga wala na kong work, so ni-focus ko sa among application. Akong bahin ang pag-fill out sa tanan ng form, pag-prepare sa kay mangayo mangguna sila guys og proof of relationship. Kay kung mo file kita og petition for K1 visa, ang pinaka main goal nato is i-prove nato sa consul or sa US Embassy nga tinud-anay or legit ang ato ang relasyon haron sa ingon i-approve nila ang ato ang petition. Ingon man guys, na-approve among petition after 4 months. Unya, kaniadto akong pagtuuan ng approval ato kung mauna na. Once ma-approve mo, lupad na ta. Dili man dahil yung anak ka sa yun. So guys, may nga kung tingog kay hinay, kay ngano, nag-record ko gabi manggod. Unya, akong mga ginikana natulog na, mga silingan natulog na. Dakuon di ako tingog. Lisod na, makadisturbo na. Padayon ka guys, pag-approve sa mong petition sa bulan sa September, naghulat mi nga hangtod ang amo ang kaso, itawag man na siya case guys, maabot sa embassy. Muingon na siya your case is transit na, NVC, meaning anang NVC, naabot sa NVC imo case, unya NVC mo forward ana man to sa embassy sa Manila. Uni mo transit na siya, mo tagpila ka adlaw, usa siya maging case ready. Ingon man guys, ngatong not ready na ang mga case, pwede na mi mobayad sa visa fee at the same time makapabook o medical. Naatlan pagid guys nga medical fee na sila additional nga test nga gitawag og EGRA, IGRA. Meaning nga test guys, kuhaan kag dugo, check kung na ba kay latent TB bacteria. Mayroon kag latent TB bacteria, kung ikaw na-expose ka og tao nga may TB, positive ka sa EGRA, meaning na kay bacteria sa TB. Kung ikaw makatubang or makasalamuha or makauban sa balay og tao nga may TB, pwede ka nga ma-active imong TB. Sa medical guys, kuha na lang 350 para ma-29 mil, while ang bayad sa visa fee is around 60,000.
Nibook ko og ticket December 4, medical na ko December 5, ug ang akong pagpauli dapat December 13. Nagutang og pila ka adlaw nga allowance kay pwede man ka undergo og gitawag nga sputum. Unsay pasabot sa sputum, guys? Kung sila makakita og abnormalities sa imuhang x-ray, pwede kanila ipa-sputum. Ako, na-anticipate na nako nga na tendency kay nagdako man kong hubakon, so lahira ang akong breathing kumpara sa normal nga tawo. Aldi ay sa St. Luke's, guys, kay usa lagi na siya kadlaw. Apan kung i-undergo kang sputum, kailangan siya ka mabalik sa pila ka adlaw nga ilang giset. Ug tuod man na sputum gid ko, itagaan ko nila 3 ka adlaw nga pizza, cheese. Cheese unsi dusi. Ug pabalikon ko sa pizza 3C para sa kuang immunization. Guys, tukma raon ta ang akong schedule sa pagbalik tuod pizza 3C. Sa gabi man akong pagbalik sa Cebu. Hapan pagka pizza 12 or 11 nakakita ako earlier schedule sa interview, which is supposedly unta karon na tuig 2025 January 7 gyud ang akong original schedule sa interview. Pero gitagaan kami 3 ka chance nga mausab ang amo ang schedule sa interview or gitawag nato rescheduling. So gigrab na ko opportunity, guys, while na ako sa Manila, akong giusab or gi-schedule ang akong interview ngadto sa December 17 para usan na akong lakaw. During those time nga na ako sa Manila, grabe siya nga testing, pero grabe po siya nga maturing. Na-test ko pag-ayo at the same time, I believe nakahelp po siya na ako nga mature. May imagine niyo, guys, na ako sa ka lugar nga wala kay kaila, no? So mo siya practice nga nako sa Amerika. Bitaw, susunod gid akong schedule. Gitagaan ko nila og 3 ka adlaw nga mobalik to sa SLEC, gitawag siya SLEC St. Luke's Extension para pagkolekta sa akong sputum. So 3 ka adlaw nga buntag or 3 kasunod nga adlaw sa matag buntag moadto ko dito para isubmitar nako ang ako sputum collection. That was December 10, 11, and 12. Pagka December 13, nibalik ko para sa akong immunization. Ug tungod kay ako aman nga gi-reschedule ang akong interview, kailangan po i-reschedule akong biometrics. Ang biometrics, guys, separate na siyang appointment. Kung diin kuhaan kitag picture, ingaman biometrics or fingerprints sa tanan nimong mga tudlo sa imong kamot. Ang purpose ana is for the database or sa system nga ma-record nilang ikaw gayud katong aplikante. So mao to, guys. So na-imagine ninyo, guys, 10, 11, 12 sunod ang ako ang pag-adto sa St. Luke's. Pagka 13 ako ang immunization anang butag alas 11 dapat apan gyangyo nako misayo ko alas 10 dito nako, guys. Magpabaga ko sa kunaw may gani ila ko tong gi-entertain kay ang ako ang biometric schedule alas 12 sa unya layo man dahil nga lugar, layo man nga lugar, tuon lang. Pag uli na ko, guys, medyo lain na akong paminaw. Kaya kan baya ko lagi immunize. Tuon man, pagkaugma niya na gilantan ko 14, 15, 16. Na DCCT ang ako ang interview, guys. Pagkapit sa 16, i-check out ko sa akong gistayhan nga dormitel. More siya dorm nga murag hotel. Kay distansya man siya sa US Embassy. Alas 6 sa buntag ang ako ang check out, guys. Apan alas 3 pa sa hapon akong check in sa laing nga hotel. So gilantan ko, guys, literally kurog ko ang akong gibuhat nangita ko asa ko pwede mo stay nisod ko internetan social may na internetan dito sabot hinuon kay galain na akong lawas daan ka jacket ko ni bayad ra ko pila ka oras, guys, pero nagsigil ako tungkot dito try ko makatulog pero digit na daw jud ko na yun makatulog hantod ni edad nilarga na ko sa akong balinan hotel naabot ko alas 12 ilantan ni hapon ko, guys. Akong gihangyo if puti ba ko maka-check-in earlier pero fully booked sila tuod lagi kay doon man sila sa SLEC doon po sila sa embassy niwat ko ngadto alas 3 so dito na ko nakasud, guys.
Ma-imagine ninyo, pizza 16 na siya sa hapon o pizza 17 ako interview. Gusto man ako mag-study sa information ni Arthur, kay isip aplikante dapat kabalo ka sa information sa imong petitioner or sponsor, kay wa man ta kay ba kung unsa ang mga pautana sa imong mga konsul. Pero tuod man na ko idea nga di kay na aware na ko guys nga dili ko ma-approve, ang tawag sa akong status is refused. Tulo man na siya, approve, refused, denied. Ang denied wala na dyan ay chance, kinahanglan mo file usab og petition. Ang approve meaning aprobado ka. Ang refused, approve unta ka technically, apan kung naay kuwang sa imong dokumento dili ka ma-aprobar o kana mo ako medical record result. Kaluoy sa Ginoo, maski sa akong mga nagian, abot na gid ang panahon nga ma-interview ko. Technically, pasado ko, pa-approve ko, apan since wala pa man ako medical result, gibutangan ko or gitigaan ko. Think stop or sleep, meaning refuse akong status. Nag-andam na dayon ko pagpauli guys, apan pagkagabi ana or pagkahapon, nagsugod na sad og lain akong tiyang. Ipay ko guys, kailangan man nagid ako interview, pwede na ako mapauli sa Cebuan ng gabi. Apan ng hapon or udto pag check out nako, naka-feel na sad ko nga lain akong tiyan. Tungod kay ibati ko og kalibanga, sorry sa word. Apan I think nakakaon ko og daan or bahaw nga mais, kaya anang gabi guys kung tunggay ko apan gikaon ako lupat nga mais anang hapon, kay gikapoy naman ko na kay lagi lain pa akong lawas anang gabi. Ingon man guys, naabot ko sa airport, igo lang dyan ko nakaabot sa airport guys, di mahirap akong pag-CR dito. At the same time, nakasuka po ko kausa. Nilitso ko sa Lapu-Lapu para dito ko mapahuway o pilagit kadlaw nga lang inakong lawas. Overall, di man lalim akong ligyan sa Manila. Ako gyapon ko pasalamat nga gitagaan ko kay Ginoong sa Ginoo nga makatagamtam any opportunity nga pwede ko adto sa gawas or sa USA, which is very lisod yun siya law. Pero importante kay human na gitaw na ko ang process guys, so iko na lang ko magpaabot nga ma-issuehan ko sa akong visa. Daghang salamat sa mga tao nga nisalig na suporta. God bless everyone.